Praise the Lord. Welcome to our first morning service. Para sa kaalaman lahat, we have 3 Sunday services every Sunday. Ngayon ay 9:30 to 12, and then the second service is our youth service. Papasalamat naman ako sa Panginoon, nagkakaroon na tayo ng breakthrough sa youth service. Almost 100 people ang umatin na sa ating second service. At gayon din nagpapasalamat ako sa Panginoon sa ating third service. Bakit ko po sinimulan ang ating service sa panalangin sa ating bansa? As an economics major, hindi ko maganda sa isang bansa na nakawatak-watak po ang agencies ng isang bayan. It's an executive body against judiciary. Hindi ko ito maganda. Ito po'y simbolo ng isang chaos. Kaya kapag nagtuloy-tuloy sa bansa natin po, ang ganitong awayan, siraan, hindi na natin alam kung sino paniniwalaan. Even on those news that we've been hearing every day, hindi na natin alam kung ano yung mali, ano ang totoo, at ano ang kasinungalingan. Kaya kapatid, the best thing that we should do is always pray for this nation. Kasi nga po, kapag nagpatik-patik tayo mga Kristiyano, hindi naman kailangan ng Panginoon ang mga Kristiyanong sobrang busy. Maraming Kristiyano nga sobrang busy. Kaya tandaan nyo, sabi nga ng Panginoon sa second coming, He will come like the time of Noah. People are drinking, eating, building, the own thing. And then the flood comes. Even there's a lot of Christians today, puro head knowledge, pero wala namang bunga. What the Lord is needed ay yung relasyon nyo sa Kanya, na kung saan ay magkakaroon tayo ng bunga. Amen? Ano na po para i-spread out yung gospel. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa church na to. Nagkakaroon tayo ng breakthrough sa mga campuses all over the Cavite. Pinapasok na ho natin ang campus ng Cavite, college from high school to colleges po. Kaya na po mga kapatid, sama-sama nating invade ang mga lugar nito para sa Panginoon. Bakit po? Bakit na dumating talaga ang Lord eh? At yung nangyayari naman sa Israel ay talaga namang kalulos-lulos na po. Yung mga friend ko from Israel at yung mga friend ko na nagmamahal sa Israel ay they continually sending so many. Mamaya po siguro, can you just, this is out of my topic pero may pakikita lang po ako sa inyo. It's about the Prime Minister of the Israel is now pleading all the ambassadors of all the nations to help their nation. This is not already a joke. Let's hear. I ask not only for your support, I ask for your moral stance. I ask you to support Israel's right to defend itself and not to sanctify the idea that these brutal terrorists can attack a beleaguered democracy, can rocket our cities, can target millions of our people, can hide among their civilians and get away with it. Because if they can, you're next. And what message does it send to Al-Qaeda, to Boko Haram, to Hezbollah, to ISIS? What does it send? What kind of message does it send? What kind of moral message does it send when Israel is being condemned for doing what any democracy would legitimately do to defend itself? I ask you to stand with Israel because it is right. Because it is our right to defend ourselves. And it is our right to exercise that right. Well, thank you very much. Thank you.
You know, the motto of Prager University is you give us 5 minutes and we'll give you a semester. Well, I took many semesters on the question of the Middle East conflict. I was at the Middle East Institute, in fact, at Columbia University. That's where I did my graduate work. Semester after semester discussing the Middle East conflict as if it were the most complex conflict in the world, when in fact it's probably the easiest conflict in the world to describe. It may be the hardest to solve, but it really is the easiest to describe. And really, in a nutshell, this is what it is. Israel would like to exist and recognizes the right of the Palestinians to have a state. The Palestinians, however, and many other Muslims and Arabs, do not recognize the right of a Jewish state of Israel to exist. Every poll among Palestinians shows that the majority of Palestinians want there to be no Jewish state of Israel, doesn't believe that it should exist or had any basis for being. And this has been true since 1948, when the British left and the UN established a division. Palestine will be cut in half, a Jewish half and an Arab half. The Jews accepted it, the Arabs didn't accept it, and what happened the moment it was announced? Arab armies, about 7 Arab armies, attacked the Jewish state in order to destroy it. To everybody's surprise, the little Jewish state survived, and that was pretty much it. And then it happened again in 1967 when the dictator of Egypt, Gamal Abdel Nasser, said we are now going to extinguish the Jewish state of Israel. And Jordan joined him and Syria joined him, but Israel attacked first, and so Israel survived. And that is how Israel, and only that way, came to occupy what was called the West Bank of Jordan, where many Palestinians lived, because many Palestinians lived in that part of Jordan. So the war was over in '67, and what did the Arabs do? The Arab states all went to Khartoum, Sudan, and announced no recognition, no peace, and no negotiations. The 3 famous no's. What was Israel supposed to do? Then Israel made an agreement to give the entire Sinai Peninsula, an area of land bigger than Israel, with oil, back to Egypt, because they said they would make peace with Israel. Israel gives territory back for peace, and it will always do that. But is there really a desire for peace on the part of Israel's enemies, which broadcast after broadcast on TV and radio in the Palestinian areas is about how Jews should be killed and how Allah wants Jews to be killed? That's the typical broadcast on Palestinian television. And so it's not hard to explain the Middle East dispute. One side wants the other dead. You know what the motto of Hamas is? The motto of Hamas is, we love death as much as the Jews love life. Now you tell me, how is Israel supposed to make peace when people believe what Hamas believes? Now here is one of the most important things nobody talks about. Everybody talks about a Palestinian state. Why didn't anybody talk about a Palestinian state while the Palestinians lived under Jordanian rule? Because the truth is, people started talking about a Palestinian state once the Palestinians were under Israeli rule, because it was always a way to destroy the Jewish state of Israel. And I say Jewish state because that's what it is. There are many, many Arab states, but there's only one Jewish state. It is about the size of New Jersey. In fact, Israel is the size of El Salvador. El Salvador. And yet, if a Martian came to the earth and they visited the United Nations, or they read the world's newspapers or watched world television, they would believe that the biggest problem on earth is a state the size of New Jersey and El Salvador, this state of Israel. This preoccupation with a little democratic, humane state is absolutely irrational. And here's another question to be asked. If Israel tomorrow put down its arms and said, we will fight no more, what would happen? If the Arab countries around Israel said, we will fight no more, we put down our arms, what would happen? In the first case, there would be an immediate destruction of the state of Israel, with mass murder of the Jews of Israel. In the second scenario I presented, where the Arabs put down their arms and said, we just want peace, there would be peace the next Wednesday. The fact is, as I said at the outset, it is a very simple problem to describe. One side wants the other dead. And if they didn't, there would be peace. And yet, please remember this. There has never in the history of the world, a state in that area,
in what is called geographically Palestine that was not Jewish. Israel is the third autonomous Jewish state to exist in that area. There was never an autonomous Arab state. There was never an autonomous Muslim state. There was never an autonomous any other state. That's the issue. Why can't a little state the size of El Salvador that calls itself Israel be allowed to exist? That, in a nutshell, is the Middle East problem. I'm Dennis Prager. The topic for today is the JNF main mission statement is to glorify God and raise disciples. So I titled for today is the rightness and blessings of God's God-centeredness. Amen? Maging sentro ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, kung kanina ay nakakita tayo ng seryosong kalabas, let me begin with this new Facebook. So I would show you a short movie at meron lang akong bibigyan ng message sa likod nito before I start my message. Let's watch. Uma turma para pegar um só, olha só. É tudo figurante, o único que não sabe é aquele que vai na frente. Esse não sabe de nada, os outros sabem. Esse também não sabe de nada, esse que vem aí na frente, aí. Ai. É boa, é muito boa. Ele não sabe ainda o que foi feito. Ele está olhando sem saber nada. O que será que foi isso? Agora, vamos lá. Essa moça não sabe de nada aí. Ela vem devagarzinho, tranquila. Ih, caramba, vai descer, vai largar até a bolsa. Cadê a bolsa dele? Sumiu. Ai, é boa, é boa. Ai, tá legal. Psalm 96 verse 1, let us read. The Bible says, can we read the text? Basahin po natin ang salita ng Diyos and let's give reverence to the very word of God. And let's sing it with love and reverence. 1, 2, 3, go. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, bless His name. Proclaim Good tidings in His salvation from day to day. Tell of His glory among all nations. His wonderful deeds among all the people. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord His bless His name. Proclaim good tidings and His salvation from day to day. Tell of His glory among the nations.
His wonderful deeds among all prophets. Father, bless your word as I share your word. Patuloy na kayo po ang mag-ngusap sa aming mga puso. Ako po ay tao lamang, ngunit your word is alive. Kaya Panginoon, ang salita mo mangungusap sa aming kalagitnaan at maging daan po ito, Panginoon, upang ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay tunay na maunawan ng mensahe ko. Thank you, Lord. Thank you so much. In Jesus' name, Amen. Declare of His glory all over the nations. So makikita ho natin, napakaraming verses sa Biblia. Actually, it's not only hundreds of verses that God is telling us to glorify His name. That's why the statement of this church ay dalawa na lang dati, dami-dami namin statements, so we just summarize into two. First is to glorify God, and the result of glorifying God is that we have to raise disciples for His glory as well. May nakita kayong palabas kanina, hindi ko lang kayo pinatawag. Makikita natin sa palabas na yon, ginagaya, di ba, naglalakad siya, nag-iisa, ang kanila pong sitwasyon ay sisigaw yung isa na hindi ko alam kung anong sinisigaw eh. I think it's Brazilian, no? Parang hindi ko yung words nila, something Spanish na hindi ko maintindihan. Kasi sabi, dapat, siguro meron bala o bomba, no? So, gano'n. Dahil siya ay nag-iisa at yung majority ay dumapa, ano ang ginagawa po niya? Lumalapa. Kung tumakbo rin siya. For what is the reality there? Hindi niya alam bakit siya tumapa, pero ginawa po niya. Tama po ba ako? Hindi niya alam bakit siya nagtatago, dahil maraming nagtatago. Hindi niya alam bakit siya tumakbo, kasi marami ang tumakbo. Ano po ang ibig ko sabihin sa ating pong natutunan ngayon? Sabi dito, life today, sa panahon natin ngayon, maraming mga tao, they just exist. Hindi nila alam bakit sila nag-i-exist. Maraming mga tao ngayon, buhay, nandyan, naglalakad, kumakain. They don't even know the purpose of their life. Ngayon, dahil nakasanayan nila na ito ang natutunan nila sa kanilang mga magulang, na aral, magtrabaho, mag-asawa, mag-build ng family, then and then, wala nang katapusan, ganoon din yung anak, yun ang natutunan sa kanyang mga magulang, mag-aral, magtrabaho, maggawa ng pamilya, mag-anak, and then, galon, paulit-ulit, no? Nagiging cycle. To make the story short, kung ano yung common na ginagawa ng karamihan na natututunan natin, kailangan magluto, so ginagaya natin, isinilang ka sa mundong ito, na ito ang natutunan mo, na ito ang ginagawa ng magulang mo. Kaya nga maraming iba na natutunan nilang mang-hold up kasi yun ang natutunan nila sa kanilang mga magulang. Natutunan magsinungaling kasi yun ang natutunan nila sa kanilang mga magulang, etc. and etc. Makikita po natin, maraming mga tao ngayon nag-exist sa mundong ito na ginagaya na lang, no? Ina-adopt niya na lang yung kanyang environment. Katulad kanina, dahil marami ang yumuko, hindi yuko din siya. Wala siyang pakialam kung bakit siya yumuko, basta yumuko siya. Maraming mga tao ngayon, parang nabubuhay na lang sa flow ng mundo. Ito ang flow ng mundo, so you go with it. But without even knowing the purpose of their existence. Yun ang problema eh. We exist in this world without even knowing the very purpose why we exist. Marami sa atin dito, they just flow, no? Katulad doon sa palabas. Yuko din. Sa atin, aral din. Sige, kasi yan ang flow ng mundo eh. Mag-aral, magtrabaho, magkaanak, yung anak, pag-aralin, pagkatrabaho din ulit, tapos magkapamilya, so forth and so on. Ito yung flow ng mundo. And a lot of people, we adapt yung ginagawa ng mundo. Wala namang problema doon. But the problem is, katulad ng tao na yun, hindi niya alam bakit siya yumuyuko. At hindi niya rin alam bakit siya tumatakbo. Marami sa atin dito, nabubuhay, kumakain, kompleto lahat sa bahay, kompleto kayo ng mga gamit sa bahay, but you do not even know why do you really exist. Hindi natin alam bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Amen? Hindi natin alam bakit ganyan nangyayari sa ating buhay. Naiinis naman ako dito. Ang panahon po natin ngayon, sabi ko rito, 2:5 lang.
Ang buhay po ng tao ngayon ay 2 singkula lang. Bakit? Abay, tingnan nyo na naman, kaliwat kanan ang patayan dito, patayan doon. At makikita ho ninyo, minsan ayoko na hong manood ng TV, minsan mga pinapalabas sa mga magazine shows, program, mga daming anak, habang hindi ko maintindihan kung sino dapat sisihin, yung marami bang anak, o yung sila yung government, dahil wala, hindi sila tinutulungan. Paano bang ang buhay ngayon? Titignan mo, pakalat-kalat na lang yung mga tao ngayon, 2 singkula lang. Nawawala na ng saysay ang kahulugan ng buhay. Kasi nga maraming mga tao, ginagawa nila yung mga bagay na akala nila ay tama sa kanila. Tama? Marami kasi mga tao ngayon, ginagawa nila yung bagay na akala nila tama. At the end of it, di nila alam, may distraction. Maraming mga tao ngayon parang busy na lang sa kanilang sariling buhay. Ang lagi na lang iniisip nila yung kanilang interest at yung career, paikot-ikot na lang doon. Now, ito ang tanong. Sabi nga dito, our main thing is that the ultimate purpose of your existence, creation, is to what? Is to glorify God. Ano ang sabi ng Panginoon sa Revelation chapter 4 verse 11? Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. So makikita natin dito, ang reason bakit tayo talaga nabubuhay, ito inuulit ko lang, last series na ho ito, ibang series na ho tayo papasok sa Sunday. Pero magkakaroon ako ng ice-breaking teaching. It's about the end times, yung latest signs na nangyayari sa 2014 and 2013. Kaya wag ho kayong absent sa linggo. And on the second Sunday of ay simula na po ang discussion ng ating 10 Commandments. Now, gusto ko lang bigyan ng diin yun ng dahilan. Pakisabi nyo nga sa inyong katabi, nabubuhay ka to glorify God. Nabubuhay ka to glorify God. Yan. No, nagiging makulit tayo. Kasi po, at ang salitang to glorify God, bibigyan ko ng malaking paliwanag ngayon. Ano ba ibig sabihin ng glorify God? Ang ibig ba sabihin ng glorify God, kung pupunta ako tuwing linggo sa church, magsisimba ako, at tuwing maalala ko ang Diyos, mananalangin ako, ano ba ang gagawin ko para to glorify God? Ako ba tutulong sa kapwa ko, mamimigay ako ng mga maliliit na mga pera, mga salapi, na donasyon para sa mga mahihirap, tutulong ako sa mga kawang gawa, to glorify God daw. Let's explain this. Marami mga tao, kaya ko sinasabi ito, marami kasi sa atin, we just exist to die, to live, and then to die. Nabubuhay na lang tayo para mabuhay, and then bukas mamatay. Okay? Kapag ang isang gamit na hindi natin alam kung paano gamitin, katulad po ng, alam niyo po yung lawn mower? Alam niyo po ba yung lawn mower? Ano yung lawn mower, Matthew? Yun po yung panglinis ng damo. Oh. Sabi na amo niya, Inday, bumili ako ng lawn mower, gamitin mo yan ha. Opo, sabi niya. Tapos, kahaponan, pagdating ng amo niya, sabi niya, Inday, bakit ganyan ang mukha mo? Sugat-sugat. Ginamit ko yung lawn mower eh. Sabi niya, bakit ganyan? Eh, akala ko po electric fan. Alam niyo po yung pang ganun ng damo? Ay, akala niya electric fan. Ay, nilagay niya sa mukha niya, ay sugat-sugat yung mukha niya. Alam niyo, kapag ang isang bagay, hindi natin alam gamitin, distraction ang dating nun. Tama po ba ako? Amen? Minsan nga, inutusan niya huli si Inday. Inday, sabi niya gano'n, magkakaroon ka naman ng pagkukusa, linisin mo naman itong aking personal, itong aking computer. Sabi niya, kadumi-dumi daw dami-dami ng alikabok. Sabi niya, di ako pong pakialaman, sige po, linisin ko po yan. Tapos, nang pag-uwi ng amo niya, sabi niya, Sir, sabi niya, malunis na po yung computer niya, linis-linis na po. At saka, nag-initiative na nga po ako, nagkusa na po ako, inalphabet ko po yung inyong computer kasi wala po sa alphabet.
Amen? So kapag hindi mo alam ang isang bagay, distraction ng ending eh. Amen? Distraction ng ending. Minsan din, inutusan po din ng amo niya si Inday. Kasi galing nga sa bundok si Inday. Sabi ng amo niya, Inday, kung kagamit ka naman ng siya, pakiklas mo. Sabi niya, sige po. Hindi gumamit niya si Ray si Inday. Dami niya siya, bigla siyang kumain, sabi niya, +1. Sabi niya, hindi ko na itanong sa aking amo ko, ano ba plus yun? Bali, +2. Ayaw lumabog, +3. +4. Nagsisagalap ka ba? 10, 11. Pagdating ng 12, ginanon niya yung inodoro. Tinamaan niya yung bilog. +12 lang pala eh. Sabi namin na, hindi, pinalas mo ba? Opo, sir, +12 lang pala eh. Tsaka niya, salamat din sir, sabi niya ganyan, may fountain mo dun sa, sa inodoro, dun na po ako nag-toothbrush. Amen? Nakatutuwa, di ba? I mean, all these things are just a joke, pero in reality, kapag hindi mo alam gamitin ng isang bagay, mapapahamak ka. So si Inday napapahamak. Di ba? Ganon din ang buhay natin. If we do not know why we exist in this world, magiging pariwara ang mundo natin. Ang masakit dito, marami na sa atin, alam na ang tunay na reason bakit nag-i-exist. Kaya tuloy, hindi ko pa rin silang matawag na Kristiyano eh, because they don't glorify God in their lives. Because the reason why you become, the Lord has created you is because to glorify God. Paano ba yung alam na niya ng truth pero di pa rin niya na-apply sa buhay niya? Anong tawag mo dun sa tao na binigyan mo ng relo? Tapos tinatago yung relo. Ha? Nandun sa bag yung relo. Tapos anong natanong doon sa katabi, no oras na? Meron akong ganun, binigyan ko ng relo. Sa sobrang pagmamahal, tinago po niya. Nawala na ng battery, di na nagamit. Ang tawag doon? Di ba sira? Ayaw kong saktan ng inyong kalooban, no po. I don't mean to tell mga Kristiyano tumanggap sa Lord, sira. Pero one thing I can say, you know the reason why now you exist. And I challenge you people, kayong mga Kristiyano na tumanggap na sa Panginoon. The reasons why you exist, and the reasons why you are here, and the reasons why you come in this church, and the reasons why you have your family, is to glorify God. That is the reason why you exist. Kaya nga sabi ko, dapat maging sentro ang Panginoon. Yan ang dahilan bakit tayo nabubuhay. Bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Bigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. God has created for His own pleasure. Iba yung pleasure ng Panginoon, hindi katulad ng pleasure natin. Ang pleasure natin, mga kahalayan, mga walang kwenta. Ang pleasure ng Lord, ikabubuti mo. And that's the reason why God has created you. In Matthew chapter 5, verse 13, anong sabi ng Panginoon doon? You are the salt of the earth. But if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is good for nothing but to be cast out and to be trampled under the foot of men. Ikaw ay asin ng mundo. At kapag ang asin ay nawala ng lasa, ano pa ba ang halaga nito? Wala na siyang halaga. Ang maganda sa kanya, itapon na lang at tapakan ng mga paa ng mga tao sa ibabaw ng mundo. Listen to me. Listen to me. This I know you wouldn't like to hear. Ayaw niyong marinig itong sasabihin ko at masakit. According to some commentaries, o yung tinasabi nating school of thoughts, sino ba ang salt? Sino ba yung salt na tinutukoy dyan? Isn't it you who received the Lord as their Savior and God? Ikaw na naalam mo ng gospel, ikaw na alam mo ng salvation, ikaw, yes, you and me is the salt of this world. You are not only the salt, but the light of this world. Ikaw, kapag meron kang bumbilya, at ito'y pundido na, what will you do?
Ano po gagawin niyo kung meron kayong bumbilyang hindi na po umiilaw? Hey Christian, God is not joking here. Ikaw ang kinakausap niya dito. Kung ang pagiging Kristiyano mo, puro sama na lang ng loob ang binibigay mo sa Lord, at hindi mo ang ginagawa, ang pinagagawa ng Lord, hey, ikaw ang tinutukoy dito. Mainam na itapon ka lang daw, at ako, mas mainam na itapon na lang tayo. Sabi doon sa School of Thoughts na nabasa ko, ibig mong sabihin, ligtas pa rin ba itong tao na to, itong salt na tinutukoy na ito? Nasa langit siya, tatapak-tapakan siya ng Lord? Aba, hindi. This is what you call rhetorical words, which mean hindi ka pwedeng pumasok sa langit. If you lost your saltiness, ibig sabihin pala nito, pwede tayong maging salt dito sa lupa, but along the way, we can lose our saltiness. Maaari ka maging asin ngayon, pero bukas mawala na yung alat mo. Ikaw ang tinutukoy ng Panginoon dito. This is hard. But this is true. Let me say this verse in my own language. Hayaan yung sabihin ko ang verse na to sa sarili kong kaparaan ng lingwa. Let me quote this way. In Matthew 5:13 ay ganito, you are a Christian called by God, but if you lose your meaning and purpose as a Christian, you are good for nothing. Better to cast out for entering heaven, but rather to be thrown down into hell. Yun po ang ibig sabihin noon sa interpretation. Kung ako ang mag-i-interpret po noon. Amen? Naintindihan niyo po ako? You are called by God to glorify His name. Let it be displayed sa iyong attitude at sa pagiging Christian mo. People nowadays, mga tao ngayon, they don't read Bible, they hate reading Bible. Kahit saan mo gawin, sabi mo, magbasa ng Bible, hindi ayaw. Marami. Only few who read Bible. Even in the church, not all people who come in this church, they read the Bible daily. Only sometimes. Yung iba, depende pa sa conviction. Many they don't read the Bible. Now, because they don't read the Bible, what will happen? Lalo na yung mga tao sa labas natin. Alam nila tayo nagbabasa ng Bible. Alam nila ikaw ay nakikinig ng Bible. Alam ng mga tao dito, tayo po'y nag-aaral ng Bible. So what will happen now? People will start reading you because you are the living Bible. Alam niyo ba yon? Alam niyo po ba yon? Na ikaw na tumanggap sa Panginoon ay binabasa ng tao dahil ayaw nilang magbasa eh. So, ikaw ang babasahin nila. Amen? So, pakisabi nyo nga sa inyong katabi, you are the living Bible. You are the living Bible. You are the Christian, the walking Bible. Whether you like it or not, people are reading you. Ayaw mo man o hindi, binabasa ka ng tao. Maliban na lang, ikaw ay saradong Biblia. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka tunay na Kristiyano. Dahil wala silang mabasa sa iyo. Kung babasahin ka nila, if people around you would read you, do you think they can read the word Jesus in your life? Ano po ang mababasa nila sa atin? Do you think they can read the word gospel, the word love, the word God in your life? What do you think they can read from you? Sa palagay nyo, anong mababasa ng tao sa inyo? Kung sila'y babasahin kayo. Kayo po sumagot. Baka mababasa nila sa atin ang salitang plastic, hindi totoong Kristiyano, karnal, o maraming alam na salita ng Diyos pero wala namang bunga, worldly, nagpapanggap, kunwari, mayabang, mahalay, bad attitude, bad character, abusado, manloloko, manininlang, nagpapanggap, mayabang, and many more. Yan ba ang mababasa nila sa atin? Remember, you are the walking Bible in the sight of God. Through you, He can display His glory and righteousness. Sa pamamagitan mo,
na ikaw. Kaya nga dapat i-glorify mo ang Panginoon eh. Why? Because through your life, people can read through your life His glory, His holiness, His character. Dahil ayaw na nilang magbasa ng Bible, lalo na sa panahon natin ngayon. Ang mga tao ngayon, ayaw na magbasa ng Biblia. Kaya gusto ko lang pong ipaalala sa inyo, mga Kristiyano. Kayo ang naglalakad na Biblia. Amen? Now, ano sabi ng Panginoon sa Luke 7 verse 22? Before you read that, tingnan niyo mo muna ang cute kong mukha. Si Juan Bautista ay papatayin na kasi malapit na siyang patayin. At nakakulong siya. At nakakalaya po yung mga followers ni John the Baptist. Si John the Baptist may followers kasi po siya. And during that time, si Jesus Christ ay sikat na. Kilala na siya. Ngayon, hindi pa po sila nag-meet ni John the Baptist. Kaya nagpakawala si John the Baptist ng follower niya. Sabi niya, puntahan mo yung Jesus na naririnig ko. Pwede bang itanong mo ang tanong na to? Ikaw ba ang Mesiya o maghihintay pa kami? Yan ang tanong, no? So ang tanong, ikaw ba si Ana Culeto? Ikaw ba si Rogero? Ikaw ba si Bernie? Ikaw ba si Ate Mercy? Ikaw ba si Ate Ana? Ikaw ba si Ate Malu? That is only answerable by yes or no, right? Tama? Pag tinanong ko, ikaw ba si Ate Loli? Isa lang naman sasagot mo eh. Oo. Ayun ang tanong, ikaw ba ang Misaya o maghihintay pa kami? Ano ang sagot ni Jesus? So he replied, everybody read. So Jesus replied to the messengers, go back and report to John what you have seen and heard. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf, ano ka ba naman? My God. Hallelujah. Baka sabihin ng mga tao, ako may sulat niyan. Iba dito, oh, the deaf hear. Bakit the deer? Ginawa mo namang hayop yung isa. The dead are raised. And the good news is proclaimed to the... Ano ang sabi ng Panginoon? Galito, makinig ko kayo. The question is only answerable by yes or no. Pero Jesus answered this way. Basahin mo ang nakikita mo sa akin if I'm the Messiah or not. Basahin mo. Parang ganun eh. In layman's word. Basahin mo. Yung nadidinig mo, yung mga nakikita mo, kung ako nga yung Messiah, na ang mga patay ay bumabangon, mga bingi ay nakakarinig, mga pilay na nakakalakad, ang salita ng Diyos ay nababahagi sa mga mahirap. Basahin mo sa mga bunga ko kung ako nga ang Messiah o hindi. Amen po ba? Now, you are the walking Bible. Can you ask that question to your husband? Pwede nyo bang itanong yan sa asawa ho ninyo? Pwede nyo bang itanong yan sa anak ho ninyo? Pwede mo bang itanong yan sa kapitbahay ninyo? Pwede nyo bang itanong yan sa kabarangay ninyo? Pwede bang itanong yan sa kapatid mo? Pwede bang itanong nyo yan kung kalikalino? Pakitabi nyo yung tanong nyo yung mga word na yan. Basahin nyo nga kung ano nababasa nyo sa buhay ko. Oh my God, kung kayo po ay nahihirapan magtanong nun, there's problem with you. Hindi ko sinasabing maging perfecto tayo. Pero at least, in a larger percent, makita nila, sabi nila, oo nga, Kristiyano ka. Amen? Can you ask your wife, can you read me if I'm a Christian? Sabi na sa mo, huwag na natin pag-usapan, baka mag-away pa tayo. Now, I challenge you, please. I'm saying this not to condemn you, but to remind you again that the reason why you live in this world is to glorify God. That the people may see, first is your family, that you are the living Bible. Ayaw na nilang magbasa eh. Sino ngayon ang babasahin nila? Hindi ikaw. Amen?
Kapag binasa ba ng tao sa paligid ninyo ang buhay mo, makikita ba nila ang salitang Jesus? Salitang kaligtasan, salitang buhay na Jesus, buhay na Kristiyano. Amen? Na I don't mean to condemn you. Amen. Amen po. You are called to glorify God. Now, if you are a walking Bible, what kind of Bible are you? Are you that a dead Bible, a fake Bible, a closed Bible, or a Mormon Bible? Ikaw ang nakakaalam nun. You are called to glorify God. Pakiulit niyo sa inyong katabi. You are called to glorify God. Remember this. Anyone who will do the very purpose and will of God in his life, you directly call the restoration of God's original intent in your life. Listen to me carefully. Kapag ni-restore ninyo yung purpose ng Lord, bakit kayo nabubuhay? At yun ay bigyan kalwalatian ng Diyos. Directly, you are calling. Again, you are calling sa buhay mo yung original intent ng Lord. Ano yung original intent ng Lord sa buhay mo? Yung ikaw ay magkaroon ng abundant life. Ano man may abundant, yung malaki tiyan mo. A joyful life, a peaceful life. Kapag binalik mo ang pinaka-purpose ng Panginoon sa buhay mo, para mo na rin ibinalik lahat ng mga pagpapalang na wala sa'yo. Amen? Amen? And that's the reason. Kaya kung gusto nyo i-bless kayo ng Lord, kasi ang natutunan kasi natin sa mga lumang relihiyon natin, I'm sorry to say, I don't mean to condemn our old religion. Ang natutunan natin sa lumang relihiyon, pumasok sa simbahan, humingi-hingi, pengi, kaya nga dinig ko sa Panginoon, Panginoon. Puro pengi! Yan ang alam natin, tingin natin sa simbahan, salitang pengi. Kaya tuloy, hindi ka pinagpapala. Bakit? Hindi mo naman ginagawa yung purpose ng Lord sa buhay mo. Gusto niyo ba mapagpala? I-glorify niyo ang Lord sa buhay niyo. Bigyan niyo ng kaluwalhatian ng Diyos sa buhay niyo. And I'm very sure of this. Kapag ang isang employer natuwa sa kanyang employee, na-bless, anong gagawin po niya? Magbibigay siya ng increase. Pero bang employer tuwang-tuwa sa iyo, tapos pinalayas ka? Peke yun. Ang totoong natutuwang employer, i-increase ang kanya. Tama po ba ako? Kapag ang amo natuwa, madalas ako nasa Hong Kong, ang mga Pilipino kasi masipag eh. Pag natuwa ang mga amo sa mga Pilipino, abay kahit hindi rest day, binibigyan sila ng rest day. Bigla ko lang pupunta doon sa church. Pastor Alfred, pinag-rest day ako ng amo ko eh. Kasi natuwa po sa akin dahil natapos ko kagad yung ginagawa. Kahit kay Roddy, pag natutuwa ako, binibigyan ko ng pangpakinis ng mukha yan. Amen? Amen? Kapag ang kaibigan mo natuwa, ipitreat ka. Katulad dito po, kahit hindi ako tuwang-tuwa, lagi ako nag-treat. Pag natuwa po ako, minsan sabihin ko, nood tayo, kain tayo. That is the way kapag natutuwa ako sa isang kaibigan. Tama po ba? O kaya kung wala kang mamaybigay, tatawag mo may kaibigan, magkain ka dito, nagluto ako ng merienda, tama po ba ako? O kaya naman, magluluto ka, magtitira ka ng konti sa kaibigan mo, dadalhin mo, kasi natutuwa ka sa kanya. Kapag ang magulang natuwa sa anak, inilalabas ng mga anak, dinidate. Kapag ang asawa natuwa sa asawa, dinidate yung asawa. Kahit na hindi niya i-date niya kasi natutuwa siya. If these people ay natutuwa at i-bless, how much more is our God? Kapag siya ay natuwa, sa palagay niyo hindi niya maibubuhos yung pagpapalang hinihingi mo? Naintindihan niyo po ako? Kaya simple lang naman eh.
Itong hinihingi natin, you can claim this, all these verses written in the Bible that God will supply your needs according to His riches and glory. That is absolutely true. Pero basahin mo yung condition. Hindi naman siya genie para humingi ka ng humingi. What is the condition? Glorify God in your life. That's all. Period. Saan ka man naroroon? Sulok ng daigdig. You glorify God. And let these people see that you have God in your life. Because you can never hide the light. Ang liwanag, kahit saan mo ilagay, magliliwanag yan. Dati, meron akong bumbilyang hawak. Gusto kong itago. Nagliliwanag ko siya. Pati yung kamay ko, nagliliwanag din kahit tinatago ko. Naintindihan niyo po ako? Sabing ganon, as you glorify God, you are declaring the centrality of God in your life. Wow! What does it mean, the centrality of God in life? Anong ibig ko sabihin, the centrality of God? Ano ibig ko sabihin nun? Remember, ito kasi ang problema sa inyo, itong ilagay nyo sa isip ninyo. Please put this in your mind. Man is not the center of all things. Hindi ikaw ang center, it is God! When God created heaven and earth, it is for His pleasure. Pati ikaw. Nilikha niya ang tao para matuwa siya na nilikha ng Lord. Si Roger, tuwang-tuwa si Lord. Sabi ng Lord, ako anak, meron na akong tsaka dolls. Nanilikha ni Lord si Ason, si Jeff at saka si Ryan. Sabi ng Lord, sabit lang. Alam ko tao, bakit puno itong lumabas? Biro na nga. Nanilikha ng Lord si Matthew. Tawa dyan. Sabi ng Lord, bakit nauna yung kuweba? Alam ko, tako ang nilikha ko, di ba? Huli pa to. Nang nilikha ng Lord si Nico, sabi ng Lord, ganda ng skies, daming bituin. Amen? At nanilikha ng Lord sila Nats at saka, hindi ko nasasabihin, baka magalit sa akin. Sabi ng Lord, nasan yung mga nilikha ko? Bakit nawawala? Ang alam ko, lumikha ako eh. Nasaan na sila? Hindi ko makita. Nang nilikha ng Panginoon si Pastor Alfred at saka si Brother Darwin. Sabi ng Lord, hindi pa ako lumilikha ng araw, may sikat na. Ayan na. Baka makakala nyo, kayo lang yun ang binubuli ko. Ganyan lang. Di ba? Sabi ng Lord, taas na ng sikat ng araw, wala pa ako nililikang araw. Just only for love. Nilikha tayo ng Diyos, but man is not the center of everything, but God. The devil, whatsoever the name of the devil, Satan, the enemy, the destroyer, the deceiver, continually distort and destroy God's purpose. Ang talagang plano ng Diablo, John 10:10, Satan come in this world to destroy the purpose of God in your life. Kaya nga, ang mabuhay ng wala ang Diyos sa buhay natin ay isang malaking kasinungalingan na naitanim ng Diablo sa isipan ninyo. When I was talking to my sister in Germany, nagalit talaga ako sa kanya. Nung napunta ko siya dito sa church, galing siya ng Germany. Kasi imagine, for 35 to 40 years, German citizen na siya, kaya hindi na nga ako marunong mag-Tagalog eh. Sabi ko, ma'am, kamaharte, hindi ko maintindihan Tagalog mo. Tapos sineran ko siya, binigyan ko sa sabi, hindi ako nagpapasala, wala akong Diyos, hindi ako naniniwala sa Diyos. Nagalit ako sa kanya. Sabi ko, ang laking kasinungalingan ng nilagay ng demonyo sa utak mo. Gaaway kami dito sa kwarto. Hindi ka naman German, Pilipino ka. Hayaan mo yung mga German maging atheist. Pero ikaw, Pilipino ka pa rin, ang dugo pa rin ikaw ng Pilipino, at dumadali pa rin sa iyo ang takot sa Diyos. At ang lahi natin, maka-Diyos, doon na mali ang Diyos na sinamban natin noon. Pero sabi ko sa kanya,
Huwag kang magpa-deceive. Buti na lang, nakinig siya kay Sister Nance. At matapos siya makinig kay Sister Nance, bumaba po siya dito at tumatay sa practice namin. At nang kinalingkuhan, kinausap niya ako. Pinalabas ko yung buhay ko sa 700 Club. At sabi ko, panoorin mo yan. Yung buhay ko nasa 700 Club. Tapos niya panoorin, hinalikan niya po dito sa pisngi. Hindi nagawain yun. Sabi niya, believe ako sa'yo. Sabi ko, ate, huwag kang magpadala sa demonyo. Sabi ko, ikaw ay nilikha ng Diyos para sa Kanya, hindi para sa diablo. But how can we glorify God? Sabi nga ganon. Ang ating pong purpose is to glorify God, isn't it? Pero meron pong isang issue na dapat po natin i-discuss, na make a question. In Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. All. Sabi all. So lahat tayo, ako, pastor, ministro, bishop, they all come short in the glory of God. Paano tayo magbibigay ng papuri o glory while these people fall short in the glory of God? God is asking us to glorify while in reality we fall short of His glory. Paano? Anong dapat gawin? Listen, this verse ay hindi negative. Positive pa nga yung verse na yan pag tinignan nyo. Paano? In this verse, we can see how we can bring back the glory that is due to God. Sa verse na yan, makikita nyo kung paano may babalik. Kasi iba takot na takot sa verse na yan parang negative na negative ang dating, di ba? Sa Tagalog lahat ay nagkasala at bumaksak sa pamantayan ng Diyos. Amen? Amen. Now, the question is, paano natin bibigyan ng glory ang Lord? Bumaksak pala tayo sa glory niya. Paano natin ibabalik yung purpose ng Lord? Sabi mo, Pastor, i-glorify natin ng Diyos. Yan nga ang issue. We fall short. Maraming mga Kristiyano, yan ang ginagamit na verse, in-extremely nilang ginagamit yung verse na shortcut ang ganito ibig sabihin yan. Kinig ko kayo sa akin. Shortcut natin. Unless we deal our sinful life, unless we deal our sinful deeds, unless we deal our sinful action, unless we deal our sinful desires, unless we deal our sinful habits, unless we deal our sinful lifestyle, we cannot bring back. We cannot even bring back the glory to God. Hanggang hindi natin yung dinidil yung dapat natin i-deal, hindi talaga tayo makakapagbigay ng glory sa Panginoon. Kahit pa umatay kayo araw-araw sa church, it's hard to give glory to God unless you deal yung dapat mong i-deal sa buhay mo. Naintindihan niyo po ako? Maraming churches ngayon today, last Friday, nung evangelism mo namin, ingat na ho kayo, maraming churches ngayon, maraming relihiyon ngayon, maraming tagapagturo ngayon, kaya ingat na ingat po ako. Imagine yung pinakita ko last Friday sa inyo, na si Obama po, ay kanyang binaba na ang abortion ay maging legal. Sino po ang mga sumuporta sa likod ng legality ng abortion na ito? 30 religious different people who supported Obama. Isipin nun ninyo, religious group ang sumuporta sa abortion? Anong klaseng relihiyon yan? Anong klaseng pananampalataya yan? Sumusuporta pa sa abortion. Would you believe sa USA, there's a lot of Presbyterian church today na basa ko sa Amerika na nagkakasal na ng the same sex marriage. Alam niyo po ba kung ano yung pinakausong doktrinang kumakalat ngayon dito sa mundo ngayon during these last days? Even I've been hearing this in fakes in YouTube.
a lot of pastors, a lot of churches, or a lot of so-called Christian are teaching, it's all by grace. No more repentance. No action from the part of men. Pure grace. Abusive. Inabuse ang salitang grace. Extreme grace ang kanilang dinidefine. And there is no more repentance on your part. Everybody will be saved because God is so gracious. They are teaching Jesus Calvary but without shedding of the blood of Christ. Walang ginawa kundi magtulong ng prosperity, puro kayamanan, pagyaman, paano yumaman. Hindi na sila nagtuturo, yung iba nagtuturo ng confession of sin without renewing of mind. Nagtuturo sila na mag-confess ka ng kasalanan pero hindi mo babaguhin yung isip mo. Ano yun? They are teaching confession of sin without genuine repentance. That everything is okay. God is good. That God understands you so much. That God loves you so much. At bulag siya sa mga ginagawa mo. They are teaching a wrong doctrine of contentment. Okay na lahat. Okay lang yung umattend ka lang, paupo-upo lang. Okay lang yung hindi nagbabasa ng Bible. Okay lang paminsan-minsan nagpe-pray. Because God understands you. Listen to me carefully, people of God. The best way to glorify God is let us all deal all these things that come short in the glory of God. I-deal natin yung dapat natin i-deal sa buhay natin. Amen? Amen? Katulad ko. Dati akong lasenggo, lugarol. Nung nag-preach nga ako sa kabila, alam niyo po ba, kaya ako nawala ng lunch time because I went to a house, nag-house blessing ako. Muna ayoko umatin. Tanong niyo bakit? Pero pinipilit nila, hindi, Pastor Alfred, ikaw na mag-bless. Kasi nakita namin sa'yo ang pagbabago! Ayoko, alam niyo bakit? Tell me! Ask me! Tanong niyo, dali, mag-chismosa kayo ngayon lang. Tanongin niyo bakit ayoko. Boyfriend ko dati yun eh. But he asked me, galing siya sa ibang bansa, bumili siya ng sabi niya, no, Alfred, ikaw ang gusto ko. Because the last time we met, dinala mo ako sa isang camp at sinabi mo sa akin na magbagong buhay na ako. And since then, nagpaalam na ako sa kanya. Sabi ko, this is the last time we're going to see each other. Because I have to surrender my life to God again. Nag-backslide kasi ako. From 1980s kasi kanina sila madam kausap ko. Ako po isa sa mga matatandang pader ng GIL. 1980 pa ako naglilingkod sa Panginoon. Then tumalikod po ako. At sa pagtalikod ko, naging, syempre, gumawa ng mga kasalanan, namuhay sa kasalanan, ilang taon kami nun po, probably 3 years. Pero nang nakita niya ang pagbabago sa akin sa Facebook, at saka nung pumunta rin ako sa Macau noon dahil nag-concert ako ng Christian concert, I was invited in Macau to organize a concert, to handle a concert as a director. Tuwa ko siya at nakita niya ang pagbabago kasi sabi niya, nababasa ko sa iyo ang pagbabago. So when I went there, di ko akalain na buong pamilya niya ay nasyak at ang sinabi sa akin sa Facebook, Alfred, we were all blessed. Ipagpatuloy mo yan. Tumingi siya ng payo sa akin, naging tagapagpayo niya na ako kasi may problema sila mag-asawa. Because her, yung kanyang kasama ay buntis at may asawa. So, binibigyan ko siya ng magandang payo. Amen? Amen? So, isipin mo niyo yun. Unless hindi nyo i-deal yung dapat yung i-deal, walang mangyayari sa buhay natin eh. Nainis na ako dito, patay ng patay. Allow God. No? Isa lang naman ang hinihingi ng Diyos eh. Gusto niyo ba mag-glorify ang Lord? Isa lang naman hinihingi ng Panginoon eh. Decision mo. Isuko mo ang buhay mong bumaksak sa Diyos. That's all. Your decision. Because God respects your decision.
Allow God to deal those sins. Submit to God. Surrender to God. If you want to win life's battle, the only way to win is to surrender to God. There is no other way out. Mahirap kalaban ng Diyos. Mahirap ang kalaban ng will ng Panginoon. Kapag ikaw, tinatakasan mo yung will ng Lord sa buhay mo, mahirap kalaban ng Diyos. Kahit saan ka pumunta, you will not have your peace. And the only way to win life's battle is surrender to God. Surely you will win. Let me read some verses regarding sin. In Proverbs 1 verse 19 to 24, it says, "Such is the end of all who go after ill-gotten gain." No? Yan tayo, mahilig tayo sa mga gain, lalo na tayong mga tao dito sa mundo. We want to gain. Lahat ng taong kausap ko, kahit Christian, they're all busy gaining. But it takes away the life of those who get it. Wisdom calls aloud in the streets. She raises her voice in the public squares. At the head of the noisy street, she cries out. In the gateways of the city, she makes her speech. How long you will simple ones love your simple way? How long will mockers delight in mockery and fools hate knowledge? If you had responded to my rebuke, I would have poured out my heart to you and made my thoughts known to you. But since you rejected me, when I called and no one gave heed, when I stretched out my hand, next, then they will call to me, but I will not answer. They will look for me, but will not find me. Since they hated me, knowledge, and did not choose to fear the Lord, since they would not accept my advice and spurn my rebuke, they will eat the fruit of their ways and be filled with the fruit of their schemes. For the waywardness of the simple will kill them, and the complacency of fools will destroy them. May kadugtog ba yan? So mga kapatid, habang tayo ay binibigyan ng pagkakataon pa ng Panginoon, huwag niya nating patagalin ang grasya ng Diyos. Sabi ng Panginoon, kinakatok kita araw-araw, sabi niya diyan, napaalalahanan kita. And since nireject mo ako, darating ang panahon, kahit umiyak ka, hindi kita pakikita. Sakit na. Kaya kapatid, huwag niya natin patigasin ang puso natin. You have no right to resist God. Amen? Huwag niyong i-resist niyo na lahat. Huwag lang ang God. Remember, man is not the supreme being in this world. But a lot of people today, they felt, they acted, they moved as it seems to be, they are God. Only God, the supreme being on earth, we must give unto Him our supreme devotion because He is the supreme being. Now, if you don't give that supreme devotion to Him, you are indirectly labeling yourself as a supreme being too. We are just creation. He is the Creator. Ibig ko sabihin, God, ang karapat-dapat na magkaroon ng Panginoon ng supreme devotion natin. Pero dahil hindi mo binibigay doon sa supreme being, sa supreme na Diyos, yung supreme devotion mo, kalina mo binibigay. Ngayon, pag hindi mo binibigay yung devotion na yun, inililevel mo ang sarili mo, katulad niya as supreme. Remember, you're just a creation. God is the Creator. Now, if you don't glorify God in your life, automatic yun, you give your supreme devotion to someone, to something that has no supreme value at all. O, inulit ko ha. Kapag hindi mo ginglorify ang Diyos sa buhay mo, binibigay mo yung ibang glorification o yung ibang devotion mo to someone, to something that has no supreme value at all. Sayang. Nakuha niyo po ako? Sabi rito, the problem with men is that we don't want God to be God because we want to be God. Amen? Ang problema sa buhay ng tao talaga, ayaw natin ang Diyos maging Diyos ng buhay natin.
Kaya nga marami sa atin tinanggap ang Diyos bilang tagapagligtas pero hindi Diyos ng buhay niya. Tagapagligtas kasi natatakot tayo sa impyerno eh. Pero yung maging Diyos na siya yung masusunod, ayaw natin. We don't want to be God as God in our life. Gusto natin tayo pa rin ang masunod. Gusto natin tayo pa rin ang maghari sa ating mga desisyon. Gusto pa rin natin ang siyang masunod. Tama? Because we want to be God. Remember, pakilabas dyan. Remember this, the chief end of man is to glorify God and enjoy God forever. Kinig ko kayo. Ang ganda nito. Ang chief end pala ng tao, ikaw ay nilikha, is to glorify God. Na ang maging wakas mo ay mag-glorify God. At habang buhay kang i-glorify ang Diyos. Kasi pag pumasok tayo sa langit, alam niyo, habang buhay natin gino-glorify ang Panginoon doon. Because heaven is a place of worshiping God. Heaven is a place where the presence of God is there. 24 oras natin pinupuri ang Panginoon. Kaya ang chief end ng Lord sa buhay ng tao, ikaw ay mamatay na gino-glorify mo ang Panginoon. At habang buhay, doon, walang hanggan sa langit, makapiling mo siya na gino-glorify mo pa rin siya. Naintindihan niyo po ako? Now, from the very beginning, nang nilikha ng Panginoon, ikaw, ang kanyang purpose ay i-glorify siya. Hanggang sa second life, yun ang purpose ng Panginoon. Amen? In order to do this, we must recognize God's supremacy over everything. Ito nga eh. Makinig kayo. Kaya nga, makulit ang tao. Kung umasta tayo, parang tayo ang supreme being. We want to control everything. We want to do everything kahit mali. We want tayo ang masusunod sa buhay natin. Kung umasta tayo, para tayong supreme being. Eh hindi! You can never glorify God unless you recognize the supremacy of God in your life. Hindi natin pwedeng i-glorify ang Panginoon hanggang hindi mo nire-recognize sa buhay mo. Naintindihan niyo po ako? First thing first, we must recognize that He is above everything, that He is more valuable, that He is more beautiful than everything, than anything combined in this world. Kailangan ma-realize mo muna na ang Diyos is above everything. He is more valuable. He is more beautiful. He is more greater than everything. Bago mo siya mag-glorify, kailangan ma-realize mo yan. That anything combined in this world ay walang katapat sa Panginoon. Are you listening? It is one thing to say that God is great, but it is another thing to say too, that you believe that God is great. Marami nagsasabing God is great in their life, sa kanilang mga bibig, pero hindi mo naman makita sa kanilang mga buhay. Amen? So mga kapatid, always remember that. Ma-recognize natin that God is more than everything. Kasi hanggang hindi nyo nare-recognize yan, hindi nyo mag-glorify ang God. Are you listening? Kasi marami sa atin dito, mas nire-recognize pa, patawarin mo ninyo ako, direct, walang kaliwa, walang kanan. Mas nire-recognize pa niya ang pera, ang salapi, ang interest niya, ang mga personal ambition niya, ang career niya, yung mga personal na pangarap niya na mas supreme at mas valuable kesa sa Diyos. Sinasabi, oo nga, hindi mo sinasabi sa Lord na mas valuable ito, pero sa gawa at lifestyle mo ay nakikita na mas valuable ang material, salapi at karir kesa sa Diyos. Oo nga, hindi mo binabanggit sa Diyos na mas valuable yun. Pero nakikita naman sa buhay mo. Why? In what sense? In what sense? Di nagbabasa ng Biblia, di nagpe-pray. Pag ayaw umaten, di a-attend. Parang ang Diyos is not the priority of his life. Napakarami mong priority, hindi ang Diyos.
How can you glorify God if you will not recognize Him that He is more valuable than those things? Hindi mo pa siya pwedeng i-glorify. Kailangan ma-recognize mo na mas importante siya, mas valuable siya, mas mahalaga siya doon. Naintindihan niyo po ako? Kahit pa ho sa asawa niyo, mas mahalaga ang Diyos kaysa sa asawa niyo. Mas mahalaga ang Diyos kaysa sa anak mo. Because a lot of people, they love their lovers more than God. Nangyari na sa buhay ko yan. Ano nangyari sa buhay ko? Di wala. Napariwara lang ako. Ano sabi daw? Remember this, God is more glorified in us when we are most satisfied in Him. Listen to me. Pakibasa lang. 1, 2, 3, go. God More glorified in us when we are most satisfied in Him. diretso! Walang kaliwa, walang kanan. I don't want to hurt your feelings. Better to hurt you because the truth will always set you free. Marami dito, hindi masaya sa presensya ng Diyos. Hindi masaya sa Panginoon. Mas masaya pa nga tayo kapag nanonood ng sine. Mas masaya pa nga tayo pag nanonood. Umiyak ko nga, hindi nga ako sinagot ng Panginoon. Nakita ni Roger, umiyak ako. Ano pa ito? Umiyak ako, hindi ako sinagot ng Lord. Pinag-pray ko na hindi makita ni Maricel yung pangalawang asawa. Hindi ako sinagot ng Lord, nakita niya. Wala namang masama po manood ng mga telenovela, pero kung mas interesado ka kesa sa Lord, may problema sa inyo. Ito, makinig ko kayo sa akin. Kapag ang Lord at ang ginagawa niyo kay Lord hindi nagsasatisfy sa inyo, are you listening? Kapag ang Diyos ay hindi nagsasatisfy sa puso ninyo, meaning to say you don't glorify God. Because the only way to glorify God kapag nasatisfied ka na sa Lord ang buhay mo. Because of course, if you are not satisfied with God, you are satisfied with something, you know what I mean? Hindi ka sa Diyos nasasatisfy, so nasasatisfy ka sa ibang bagay that you can find in this world. Wala namang value. One of this day, kukunin din niya, mawawala. So if you want to glorify God, tignan mo puso mo, ang Diyos ba nagsasatisfy sa puso mo o ibang bagay? Siyempre, nasasatisfy tayo pag may maraming pera, bakit hindi? May mga nag-bless sa atin, bakit hindi? Minsan nakakatuwa pag may nakahabang na blessings. Pero ang ibig ko sabihin, above all these things, dapat ang Lord na nagsasatisfy sa iyo. Amen? Hindi yung pariwara na ang buhay mo, wala ka ng trabaho, may anxiety ka na, ang gulo na ng samahan ninyo, wala ka ng kapayapaan, dahil ganito nangyayari, puro the money, this is the money makes your world go round. When these things makes your world go round, meaning to say, you don't glorify God because hindi Diyos ang nagsasatisfy sa iyo. Amen? Simple lang po ang sinishare ko. Ito po paulit-ulit na lang. Sabi ganon, sa mga kapatid, pakisabi niyo sa inyong katabi, glorify God. Glorify God. And if you glorify God, you will stop sinning. Amen? Now, ibababa ko lang ho yung raised disciples. Dito sa mission statement natin nakalagay to glorify God. At ang pangalawa ay yes, siyempre, kapag nag-glorify ang Panginoon sa iyo, you will stop sinning. Sabi doon, the sin of disobedience to the main command of Christ. Ano ang sabi ng Panginoon sa Matthew 28 verse 19 to 20? Therefore, go and make disciples of nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Ghost, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Now, listen to me carefully.
Eh di nag-glorify na ang Panginoon sa buhay mo. Siya na ang satisfaction mo. At nababasa ng tao, meron kang Diyos sa puso mo. Nakikita nila na walking Bible ka. Ano ang end result? May mga taong mapibless sa'yo, may mga taong susunod sa inyo, may mga taong shesharean ka dahil hindi mo masarili yung pag-ibig ng Diyos. Gusto mo ay i-share sa iba. Yun ang mangyayari. Susundin mo yung kalooban ng Lord. Ano ang kalooban ng Panginoon? Go and make disciples! Wala sinabi ng Lord, go to church, sit and sit. Go! Dahil yung masisharean nyo, hindi ko masisharean. Hindi ko maabot yung masisharean ninyo. Kayo yun. Hindi ko maabot ang auntie mo. Hindi ko maabot yung uncle mo, lolo mo, lola mo. Hindi ko maabot yung mga kaibigan mo. Kayo nakakilala niyan eh. Kaya huwag nyo ibigay lahat sa akin ng trabaho bilang pastor. Sabi ng Panginoon, go! Wala naman sinabing, Pastor Alfred, you go! Sabi niya, lahat kayong kumilala sa akin, go and make disciples. Amen? Amen? Okay. So if you love God, you will stop sinning. What is the first sin? Anong kalimba na ko kanina? Yung unang the first sin na ginagawa ng mga Kristiyano, yung una, remember this. Hindi yan kasunod. The sin of disobedience to the main command of Christ. Marami niyan, hindi gumagawa. Sinasabi, Kristiyano sila, pero ayaw naman mag-share, walang nangyayari sa buhay. Pangalawa, pag hindi kayo nag-share, anong pangalawang sin na ginigawa natin? The sin of lack of love of Jesus. Because Jesus said in John 14:15, if you love me, keep my... kung mahal nyo raw ang Lord, di mag-share kayo. Ngayon, kung hindi kayo mag-share ng gospel sa iba, lapit na nga dumating ang Lord, wala pa na born again sa buhay natin, I will sin of lack of love because the Bible said, ay kung mahal nyo ko, sabi ng Diyos, susundin nyo ang aking kautusan. Kaya kapatid, pag hindi tayo nag-share sa iba, nagkakasala tayo. Nagkakasala nga tayo sa Great Commission, nagkakasala pa tayo ng kulang sa pag-ibig kay Kristo. And lastly, we sin of short-sighted fool. Sabi doon, he that wins soul is wise. Proverbs 11:13. The fruit of the righteous is a tree of life, and who wins souls is wise. So kung hindi ka winner ng soul, you are fool. What is the opposite of wise? So kapag hindi tayo nagwi-win ng soul, we're committing a sin of being fool. Nakuha niyo po ako. So let me close now my tablet, Nax tablet. So siya, alam niyo, puro bigay lang mo yan. Wala ho akong binili ho dyan. Lahat na nakikita niyo sa buong katawan ko, puro bigay. Pero nga ng cellphone, di sulit ko lang. Yan. Ibabato ko to ng 5 beses. Meron nga rilo ate. Huwag na yung rilo ko kasi mahal to eh. Hindi, biro lang. Thank you. Sino may ballpen sa inyo? Hoy, galing-galing. Thank you, mabait naman ninyo. Ang bait-bait ninyo. Ganito pala mag-offering dapat eh, no? Isa-isahin natin, no? Para magbigay. Malaki siguro makukolekta natin. Biro lang. Hiniram ko po kay Ate Hazel ang kanyang napakagandang relo at kay Sister na ito po mga kunyari. Ito po ay kunyari, babato ko 3 beses. Alo nyo ha? Hindi, biro lang. Ballpen. Ano po ang trabaho ng cellphone? Baka naman may laman to. Yung wallet, okay. Para tumawag, para makakontak, pag may emergency, tama? Tama po ba? Anong trabaho ng relo ni Sir? Para magbigay ng oras, kaya siya nagsusuot dito dahil bilang isang ina,
Mamaya-maya magsasayin na yan. She has to look on the watch. Kasi marami siyang gawain bilang isang ina at if I know, meron siyang business din na gumagawa siya ng mga napakasarap na cake. Kaya na, okay sa kanya. May discount. Sabihin niyo lang, Pastor Alfred, may discount. So tumitingin siya rito kasi marami siyang gagawin bilang isang ina, bilang sole proprietor ng kanyang maliit na business. At trabaho naman ng ballpen ay habang nagsasalita ako, kopyahin niyo yung sinasabi ko. Amen. Ganito lang kasimple yun eh. Simple na lang. Simple. Mahilig ako magsimple mo. 1 plus 1 elementary lang ito tinuturo mo. Pag ang ballpen na ito ay naubusan ng tinta, ano ang dapat gawin sa kanya? Kahit gano'n siya kaganda, paano kung relo na to ay nasira, nawala ng battery, let's say nakalimutan po ni ate tanggalin na shoot dun sa washing machine yung kanyang relo. At nung pagkuha niya, 5 na ho yung kamay. Ayaw na ho mandal. Hindi na nagbibigay ng oras. Ano ang dapat nang gawin? Paggawa, di ba? Kaya pag nainis si Ate Hazel, hapon na lang. Useless na eh. Kadalasan ang cellphone ngayon problema ay yung battery. Meron akong binilang cellphone, talagang battery po mabilis nasira. Meron ako cellphone niya, wala namang sira. Kahit anong gawin namin saksak ni Rogie, ayaw na ho siyang mark recharge. Nainis ako, minsan binato ko talaga dun sa ano. Kasi it's useless. It's nothing. Thank you. Thank you, Sister Hazel. Thank you. That's all from my lesson. If the purpose ng relo ay nawala, magbigay ng oras, wala ng kwenta. Kung yung purpose ng ballpen ay hindi niya na nagagawa, wala na siyang tinta, wala na siyang kwenta. Kung ang purpose ng cellphone ay hindi na po nagre-recharge at hindi niya rin magamit, wala na rin kwenta. God's purpose in your life, to summarize the whole Bible, is to glorify Him. And then through your life, maraming makakilala sa Diyos, and you will make disciples. That's all. Now, if you're not going to do these things, kayo na rin ang sumagot. Wala nang kwenta. Buti pa. I challenge you this afternoon. Hindi sinasadya na nandito kayo ngayon. Magpagamit tayo sa Panginoon. Alam nyo, hindi ko po kayo tinatakot. Bilang isang researcher, nag-aaral din. Kaya kagabi, umiyak ako sa Panginoon. Alam niyo po ang prayer ko? Sabi ko, Lord, ang una kong pinapanalangin yung pamilya ko sa iyo. Sana magkaroon ako ng panahon na marating ko sila. Kaya nga, papasalamat ako sa ate ko. Kahit na sa Germany siya, kinontak ko yung best friend ko si Benji Cueto, na nabalitaan ko na sa Germany. Sabi ko, Benji, I will give to you the cellphone number and landline number ng sister ko. Tawagan mo naman siya. Sabi ko, nakikiusap lang ako sa iyo. Kasi pag nag-long distance ako, baka libo gamitin ko. At least ikaw nandiyan na sa Germany, pakitawagan lang siya. Na-share na namin yan. Sabi niya, yes, Pastor. Iniyak ko sa Panginoon. And secondly, iniyak ko sa Panginoon kayo. Alam niyo, dumating sa punto, ito yung panalangin ko. Sabi ko, Lord, napapagod na rin po ako mag-follow up. Para bang paulit-ulit na lang ako sa tao na mahalin nila ang Diyos. Paulit-ulit na lang akong sinasabi ko sa kanilang ibigay nila ang buhay nila kay Lord. Eh, kung tutusin, Lord, di ko naman buhay yun eh. Buhay naman nila yun eh. I was just crying. Sabi ko, nakakapagod na po.
Well, sabi ng Lord sa akin, just keep on doing that. Yan ang purpose ko sa iyo, kaya kita tinawag. Maging makulit sa kanila. Dahil malapit na akong tutunan. I dream 2 dreams. I dream of isang earthquake huli. Lumindo na napakalakas. At yung pangalawa, I saw signs and wonders from the skies falling down on earth. These dreams that I dream, ipapahiwating na that is not the basis of truth. The basis of truth is the Bible. Pero please open your eyes. Israel is the timetable of God. Kapag nakita nyo na ang fig tree ay naging malago, na-recognize na siya as a state, as a nation, tapos na yun. Ang muling prophecy na lang sa Israel, yung buong Arab nation will come against Israel. Pag nakita nyo na yan, tumigil ang naman. At sana bago mangyari yun, walang maiwan sa atin. Dahil karilisis. Ay, next time na lang ako magsusunod. Ay, bukas na lang. Today is the day of your salvation. Not tomorrow. Today. Kasi may kumakalat na salita na, in God's perfect time. Ano ba yun? Ano yung perfect time na sinasabi mo? Yung next week ka pang magsusuko? Today is the perfect time. Why procrastinate? You have no right na ipagpabukas ang Diyos. Creator siya, creation ka lang. Today is the day to surrender your life. Pwede ba lahat tayo mag-surrender sa Panginoon? Bago man siya dumating, at least mapaglingkuran natin siya. Ipo'y nanlamig, tumalikod din kay Lord. Nawala ako sa Christian life. Pero nagbalik loob ako sa Panginoon. Love is always greater than the second time around. Love is always sweeter in the second time around. Kaya kung meron man nanlamig dito, challenge ko po kayo. Mas masarap sa piling ng Diyos. Nasubukan ko ng manlamig eh. Walang masaya, walang kasiyahan sa mundo. Masaya lang pag maraming pera, may mga pleasure, gimmick, sex, kaalayan, what. But the end of that, you're still empty. Only God can satisfy your life because He's the creator of your heart. At walang sino mang magpupuno niyan. Hindi lovers, hindi anything in this world. Marami ka. Because He created your heart. Tayo po'y tumayo.